for the preacher, Richard Abad. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, God bless ating mahal na kapatid, beloved Kapucho, Brother Robert. Tayo po lahat, manalangin, minamahal, samahan niyo po ako. Hallelujah. Hallelujah. O padikilan o pagpala namin Diyos, sa manaming banal, lubos mo aming pagpupuri, pagpapasalamat sa iyo. Napakabuti po, mahal pa sa mga buhay, tunay tapat kat dakila, mahal pa ng Jesus. O Diyos, sa ng panalangin namin, minamahal, ginagalang Evangelista, Bulisada, Almeda, and Prophet of the Loving God, sa muna lahat, beloved Almeda children, Almeda family, mahal pa humingi kami siya ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang, O Diyos. Ikaw po maglangis, simulan salita. Ikaw magbukas ng pag-unawa ng mga anak, mahal pa ng ibang lingkod, tulungan ba yung pangarap ng mga ebanghelyo mo po, O Diyos. Puno ng pag-ibig at kapangyarihan. Sumaamin ka sa makapangyarihang pangalan mo, Diyos. Aming sinasulat, di mo ang mga hadlangan ng mga gawa ng kaway. Lumay sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Puri po ating dakilang Diyos na mahal. Baka balik po tayo sa ating mga upuan. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Parang malambot po yata yung praise the Lord natin. Everybody shout, praise the Lord. Palapakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon, minamahal. Puri po ating dakilang Diyos, minamahal, the highest praise, worship, glory and honor, thanksgiving belongs only to the loving God, to the Lord Jesus Christ, who is worthy of all our praise. Mahal na Panginoong Jesus po lamang ang pinakamataas na papuri. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, and I give double honor sa ating pong dearly beloved parents of the Lord, as we always share this, the blessed, anointed preaching, teachings of our dearly beloved normal evangelist, Budis Almeda, ating beloved pastor, at ating beloved normal assistant pastor, beloved Mama Dear, Linus Almeda. Puri po ating mahal na Panginoon. Also, I give my love and respect to all the beloved Almeda children and their respective families po, mga minamahal. Puri po ating mahal na Panginoon at sa lahat po ng mga beloved co-preachers, beloved co-workers, beloved choir members, sa lahat po ng mga beloved musician. Sa inyo pong lahat, mga kapatid ko, minamahal dito po sa dako ng San Fernando, Cebu. At sa lahat po na nanonood sa atin, minamahal through live webcast, binabati rin po natin. Magandang hapon po sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, minamahal. Puri po ating dakilang Diyos, minamahal, at masaya po ako na makita po kayong muli. Amen po ba? Kumusta po tayo mga minamahal? Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Patuloy po lamang sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, minamahal, dahil tunay po na tayo'y mapalad sapagkat tayo nilagay ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, sa kanyang tunay at banal na gawain, mga minamahal. Puri po ating dakilang Diyos, minamahal, natin pong pag-aralan sa hapon na ito, minamahal. It's about God's true prophet. Ang totoong propeta ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Napakalaga po nito, mga minamahal, sapagkat maging tayo, pinagpala ng mahal na Panginoon, minamahal, dahil ang binigay po sa ating bangaral, ang binigay po sa ating pastor ng ating mahal na Panginoong Jesus, ating minamahal at ginagalang Evangelista Bulisada Almeda, ay hindi lang po pastor ng kawan ng Diyos, kundi propeta ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kung makikita niyo po sa Bible yung mga major prophets, mga minamahal, katulad ni Elisha, katulad ni Elijah, mga minamahal, itong ating pong babaybayin o ating gugunitain, mga minamahal, yung mga himala, mga minamahal na nangyari nung ating mahal na pastor, narito pa kasama natin. At maging ngayon, mga minamahal, kahit na po sila'y nasa piling ng ating mahal na Panginoon, kapag iniingatan po natin ang kanilang mga turo, tayo po ay pinagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ating dakilang Diyos, mga minamahal, at magsabi ng praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Kita niyo po yung maraming mga NPA po noon. Galit na galit sa ating mahal na pastor. Amen. Kasi yung kanyang title, minamahal, Communism is Satanism.
Nung unang panahon, subukan mo yan, galawin ng komunismo, sandali ka lang. Lalo na nung way back 1980s, mga minamahal. Pero, ating mahal na pastor, hindi natakot. Hindi natakot, mga minamahal. Hanggang sa Luneta, kita nyo naman yung Luneta, gaano ka-open ang Luneta. Kung assassination lang ang pag-uusapan, madaling-madali. Amen? At talagang ginawa po yun ng mga NPA. Ginawa ng mga communist kasi akala nila galit sa kanila ang ating mahal na pastor. Hindi. Galit ang mahal na pastor sa maling turo. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Biro mo, turo, walang Diyos. Samantalang ito ngayon, pinagpapala tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon na totoo ang Diyos. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Bumaba talaga mga NPA. Bumaba, minamahal. Mga 30 po sila. Galing ng Tarlac. Mga minamahal, alam niyo po, may bawat isa sa kanila may armas. Lahat po yun, pinaputok. Nung nasa bahay pa sila at sa kanilang kampo, lahat pumuputok. Pero nung nandun na sila sa Luneta, nung babarilin na nila ang ating mahal na pastor, ni isa sa 30 na armas na dala nila, wala pong pumutok, mga minamahal. O, palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Umuwi sa Tarlac. Tinestingan nila uli. Lahat pumutok. Noong nasa Tarlac na. Pero noong nasa Luneta, kahit isa, walang pumutok. Anong ibig sabihin? Totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Ang ating mahal na pastor, tunay na pastor ng Diyos. Amen po ba? Everybody say praise the Lord. Kaya napakahalaga, no, ating pag-aaralan ngayon, yung ingatan natin, yung mga turo, ating mahal na pastor. Until now, mapapanood po natin sa YouTube, yung mga pangangaral, ating mahal na pastor. Beloved Mama Dear, so marirecall po natin. Ingatan po natin yun, sapagat walang ibang pagpapalain, kundi tayo din po, mga minamahal. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Ang 2 Kings chapter 7, verse 1 and 2, mga minamahal, ito po sa panahon ni Prophet Elisha. Pakabasahin po natin, sundan niyo po ako. 2 Kings 7, verse 1 and 2. Dito po sa aklat ng mga hari, ng ikalawang mga hari, kapitulo 7, ang talatay 1 hanggang 2. At sinabi ni Eliseo, dingin ninyo ang salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon. Bukas sa may ganitong oras, ang isang takal na mainam na harina ay maipagbibili na 1 siklo. At ang dalawang takal na sibada ay ang 2 siklo sa pintuang bayan ng Samaria. Na magkagayoy, ang punong kawal na pinangangapitan ng hari ay sumagot sa lalaki ng Diyos at nagsabi, narito, kung ang Panginoon ay gagawa ng mga dungawan sa langit, mangyayari ba ito? At kanyang sinabi, narito, makikita mo yaon na iyong mga mata, ngunit hindi ka kakain niyon. Amen. Palapakan po natin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Mga minamahal, during this time, na besiege po ang Samaria. Samaria is, nung mahati po yung Israel, nagkaroon ng Kingdom of Samaria. Nandun yung 10 tribes. Kung kayo po ay, alam niyo po yung history, nahati po kasi yung Israel, Kingdom of Samaria at saka yung Kingdom of Jerusalem. 12 tribes po ito. Humiwalay yung 10. Umiba po sila ng landas. So sila po yung tinatawag na Kingdom of Samaria. Yung 2 tribes, yun po yung Kingdom of Jerusalem. So mga minamahal, itong Kingdom of Samaria, nandun po si Prophet Elisha. Bagamat medyo matigas sa mga puso ng mga taong ito sa paglilingkod sa Diyos, hindi katulad ng Kingdom of Jerusalem, pero hindi po sila pinababayaan ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. May propeta pa rin na kumakalinga po sa kanila. So mga minamahal, during this time, nagkaroon po ng famine, taggutom sa Kingdom of Samaria. Pagkatapos yung kaharian ng Syria, Kingdom of Syria, kasi gusto silang sakupin, pinaikutan po yung kanilang lugar na walang makalabas, wala rin makapasok. So isipin niyo po yun, hindi sila makapagbili, hindi rin sila makapagbenta. So
gutom talaga. Famine. Everybody say, praise the Lord. Sa tripling gutom, mga minamahal, grabing gutom na. Pati mga anak nila. Tripling gutom na yun. Nanay, mahal na mahal mo yung anak mo eh. Amen po ba? Amen po ba? Mahal na mahal mo yung anak mo. Pero sa sobrang gutom, doon sa loob ng Samaria, pati mga anak nila lulutuin. Naubos yung kabayo, maraming kabayo, naubos. Inuulam. Ngayon, pati mga anak, terribling gutom talaga. Pati anak lulutuin. Bukas, ngayon yung anak ng isa, kinabukasan, yung anak ng isa. Pero inyo po, wala pa kasiguro kayo narinig na gutom na ganito nga pati mga anak kakainin. Everybody say, praise the Lord. Ang ginawa ng hari, kasi siya man talaga yung sasabihan ng mga tao. Ngayon, gusto niyang ilipat yung blame, ilipat yung sisi kay Prophet Elisha. So pinapuntahan niya si Prophet Elisha, yung kanyang general, yung pulutong ng mga sundalo, para putulin yung ulo. Tingnan mo, minamahal. Matigas talaga mga ulo nitong mga may katigasan ng ulo ng mga taga Samaria. Dapat humingi sila ng advice galing sa propeta ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Maraming beses na siya niligtas ng mahal na Panginoon, itong hari na to ng Samaria, through Prophet Elisha. Maraming beses na. Pero, kumbaga kulang pa rin ang faith. Kaya dahil sa hirap na yon, ipapapatay niya si Prophet Elisha. Ito po yung sinabi ni Prophet Elisha. Sabi niya po, then Elisha said, hear ye the word of the Lord. Said the Lord, tomorrow, about this time, shall a measure of fine flour be sold for a shekel, and 2 measures of barley for a shekel, in the gate of Samaria. Verse 2, then a Lord, ito po yung pinakasundalo, army, general, kumbaga parang trusted ng hari. Then the Lord on whose hand the king leaned answered the man of God and said, behold, if the Lord would make windows in heaven, might this thing be? And he said, behold, sabi ni Prophet Elijah, kasi nagsalita po yung general, kung bubuksan daw ng Diyos ang pintana sa langit, pwedeng mangyari. Parang imposible pa rin para sa kanya. Sabi ni Prophet Eliseo, makikita mo ito. Makikita mo, pero hindi ka makakakain ito. Hindi mo ito matitikman. Amen? Mahirap pala talaga pag nag-alinlangan ka. Mahirap pala pag magduha-duha. Ang uban panalanginan, ikaw dili. Kaya gano, nagduha-duha ka man. Nag-alinlangan ka. Kagaya nitong general. Basahin po natin sa Tagalog. Nang magkagayoy, sa verse 1 po sa Tagalog, at sinabi ni Eliseo, dingginin niyo ang salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon, bukas, gutom yun bukas sa may ganitong oras, ang isang takal na mainam na harina ay may pagbibili ng 1 siklo. Mura lang. At ang 2 takal ng sibada ay 2 siklo sa pintuang bayan ng Samaria. Magiging mura lang yung pagkain. Na magkagayo ang punong kawan na pinangangapitan ng hari ay sumagot sa lalaki ng Diyos at sinagsabi, narito ko ang Panginoon gagawa ng dungawan sa langit kung bubuksan niya daw yung bintana sa langit. Mangyayari ba ito? May question mark pa. Ang sabi ni Eliseo, sabi ng propeta, narito makikita mo yaon ang ng iyong mga mata. Ngunit hindi ka kakain niyon. Makikita mo lang, pero hindi ka makikinabang. Mahirap po mag-alinlangan sa mga salita ng tunay na propeta ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Amen. Pero, hindi siguro lahat naniwala mga time na yun na sinabi yun ni Prophet Elisha kasi parang imposible talaga. Imagine pati mga anak na nga nila niluluto. Pero hindi sila nagsalita. Maari, nung marinig nila yon, nanalangin sila, mahal na Panginoon, buksan mo ang aming puso't isipan
dagdagan mo ang aming pananampalataya. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Alam niyo po, pag ang Diyos gumawa ng kaparaanan, hindi natin kayang unawain. Amen po ba? Amen po ba? Bakit? Dahil walang imposible sa Diyos. Amen. Amen. Walang imposible sa Diyos. Parang konti lang yung nag-i-amen man na mahal. Nakatingin kayong lahat sa akin, ha? Amen. Wala bang imposible sa Diyos? Palagpakan po natin ang ating mahal na po. Nakakapagtaka eh. Tayo na binago, pinagaling, iniingatan. Pag sabing walang imposible sa Diyos, kukunti lang yung nag-i-amen. Parang hindi yata. Pinaghimalaan ba tayo ng mahal na Panginoon, mga minamahal? Palagpakan po natin ang ating mahal. Dapat pag sinabing walang imposible sa Diyos, Amen! Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen! O kaya nga minsan minamahal na doon kami sa loob ng aircon hindi nyo na marinig yung sigaw namin Hindi nyo na rin marinig yung palakpak namin. Amen? Ewan ko lang, hindi ko naman sinasabing ayaw ko ng aircon, masarap din mag-aircon. Kasi hindi nyo na naririnig yung palakpak namin, hindi na rin kayo pumapalakpak. Hindi nyo naririnig yung amen namin, parang hindi na rin kayo gaano nag-i-amen. Siguro maganda mag-pray tayong lahat na hindi lang yun doon ang aircon, lahat ipa-aircon ng ating pinakamamahal na Panginoon para pag magsigawan ng preacher, sisigaw din tayo. Pag bumalakpak ang mga preacher, papalakpak din tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos. Mag-pray po tayo. Everybody say, praise the Lord. Basta mangako po kayo na pag ma-aircon na, huwag kayong matutulog. Amen. Baka naman masarap na matulog. Bugnaw na good. Amen. Sige ha. Bantay ka mo, ma-aircon matulog mo, minamahal. Purihin ang mahal na Panginoon. So, imagine, meron pong 4 na ketongin. Balik tayo. 4 nga sanglahon, nga kining mga sanglahon dihay, everybody say praise the Lord. Kining mga sanglahon dihay, mga ketongin minamahal, hindi pala yung pinapapasok sa loob ng siyudad, sa loob ng kaharian. Nasa labas lang. Despised. Sinalikway ba? Mga itinakwil. Siyempre naman, amen? Mahirap din kaya maging kitongin. Sanglahon, mahirap. Sa panahon na yon, pag sanglahon ka, doon ka sa labas. Mabaho, maraming sugat. Mahirap. Pero, sinong mag-aakala na yung mga tao na ito, na 4 na kitungin, 4 na sanglahon, sila po ang gagamitin ng Diyos? Opo. Kaya, kahit mababa ka lang, kahit hindi ka mayaman, kahit simple ka lang tao, pwede kang gamitin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Basta, patuloy ka lang magtiwala sa Diyos. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ginamit ng Diyos yung 4 na kitungin kasi nasa labas lang sila ng nasa labas lang sila ng kingdom. Itong 4 na kitungin. Basahin po natin. 2 Kings chapter 7 verse 3 to 5. Ano po yung kanilang naging usapan, manamahal? Dito po sa aklat ng Kalawang Mga Hari, Kapitulo 7, ang talatay 3 hanggang 5. Mayroon ngang 4 na may ketong sa pasukan ng pintuang bayan, at sila'y nasang usapan, bakit naupo tayo rito hanggang sa tayo mamatay? Kung ating sabihin, tayo magsipasok sa bayan, ang kagutom nga'y nasa bayan, at tayo mamamatay roon. At kung tayo magsisitigil ng pagkaupo rito, tayo mamamatay rin. Ngayon nga'y halina at tayo lumapit sa hukbo ng mga taga-Syria. Kung tayo ligtas nilang buhay, tayo mabubuhay. At kung tayo patayin nila, mamamatay lamang tayo. At sila'y nagsitindig pagtakip silim upang magsiparoon sa kapamento ng mga taga-Syria. At nang sila'y magsidating sa pinakamalapit na bahagi ng kampamento ng mga taga-Syria, narito, walang tao ron. Amen. Palapakan po natin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas sa palakpak para sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Doon po sa kampo ng kalaban, sa kampo ng Syria, maraming pagkain.
Marami. Mga supply ng sundalo. Ngayon, yung 4 na kitongin, yung 4 na sanglahon na nasa labas ng Samaria, nag-usap-usap sila. Sabi nila, kung babalik tayo papasok tayo sa syudad, gutom dun eh. Mamamatay tayo. Amen? Amen. Kung dito lang tayo, patay pa rin. Everybody say, praise the Lord. No choice. Pag pumasok siya sa Samaria, patay. Kasi walang makain. Pag doon lang sila sa gate, patay pa rin. Sabi nung 4, punta tayo doon sa kampo ng mga Syria. Punta tayo sa kampo ng Syria. Kung buhayin nila tayo, buhay tayo. Kung patayin nila tayo, patay pa rin. Wala ba? Puro. Everybody say praise the Lord. Parang puro dead end. Amen? Sige, bahala na. At least baka buhayin pa sila. Kasi mamamatay din naman lang. Amen? Kaya kung naintindihan mo yon, parang ibig sabihin, kailangan gumawa ka ng bagay na malulugod sa iyo ang Diyos. Hindi pwedeng standby lang. Hindi pwedeng hintay-hintay lang. Amen? Kailangan gumawa tayo kung ano makabubuti, kung anong kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon sa atin. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Not knowing, hindi alam ng 4 na sanglahon, 4 na lepros, 4 na kitongin, hindi nila alam na gagamitin pala sila ng Diyos. Twilight, siguro mga hating gabi, pumunta sila doon sa kampo ng Syria. Pagdating nila doon, mga minamahal, nagulat sila. Walang tao. Walang tao. Puro tent, may kabayo lahat, nakatali, pagkain, mga damit ng mga sundalo, pero walang tao. Nagtaka ngayon sila, minamahal. Yung pala, sabi po ng verse 6 and 7, basahin po natin. Ito po yung himala na ginawa ng mahal na Panginoon. Huwag natin i-underestimate ang magagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. 2 Kings chapter 7, verse 6 to 7, mga minamahal. Dito po sa aklat ng kalawang mga hari, Kapitulo 7, Kapitulo 6 hanggang 7. Sapagkat ipinarinig ng Panginoon sa hukbo ng mga taga-Syria ang hugong ng mga karo at ang huni ng mga kabayo, sa makatuwid bagay ang hugong ng malalaking hukbo. At sila ay nangangusapan, narito, inupahan ng hari ng Israel laban sa atin ang mga hari ng mga Heteo at ang mga hari ng mga taga-Ehipto upang magsidaluhong sa atin. Kaya't sila ay nagsitindig at nagsitakas sa pagtakip silim at iniwan ang kanilang mga tolda at ang kanilang mga kabayo at ang kanilang mga asno at ang buong kampamento na gaya ng dati at nagsitakas dahil sa kanilang buhay. Amen. Palapakan po natin ang salita natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Nung pumunta yung 4 na kitongin, nung pumunta yung 4 na sanglahon, tingnan mo ha, tingnan mo yung pamamaraan ng Diyos. Kaya dito mo makikita, kahit imposible, kayang gawing posible ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Sabi na ating mahal na pastor, magtapat ka lang. Magtapat ka lang, pagpapalain ka ng Diyos. Amen po ba? Ingatan ka ng mahal na Panginoon. Totoo. Paano ka magtatapat? Kung pagsumikap ang dumalo sa banal na gawain ng mahal na Panginoon, umaten ka kung pwedeng palagi. Mas maganda, wala namang lugi pag palagi kang dadalo. Ikaw din ang pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen po ba? Makapalakpak po ba tayong lahat sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal? Everybody say, praise the Lord. Magtapat ka, dadalo ka, mamuhay ka na may kabanalan, yung ating pangkabanalan sa loob at labas ng ating pagkatao, isip, salita. Everybody say, praise the Lord. Magpupuri sa bahay. Mga minamahal, kahit nagtatrabaho ka, pwede kang magpuri. Bakit? Para malapit sa iyo ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon.
maging puso't isipan mo, maging malinis. Amen. Amen. Pagbibigay, mga minamahal, ating tithes and love offering, yung mga baguhan, 20%. Pero pag matagal ka na sa mahal na Panginoon, gusto mong lalo kang pagpalain yung 20%, maliit na yan para sa iyo. Maliit na po yan. Bakit? Gusto mo magtanim ng marami dahil gusto mong umani ng marami, mga minamahal. Makapalakpak po ba tayo sa ating mahal na Panginoon? Bakit? Sino bang ayaw umani ng marami? Wala. Lahat tayo gusto nating umani ng marami. Amen po ba? Bakit? Siyempre yung pangangailangan natin, tapos mga minamahal, pangangailangan ating mga mahal sa buhay, pagkatapos minamahal, baka pagbibigay tayo ng mas marami sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lalo ka pang pagpapalain. Amen. Kaya yung 20% para sa baguhan lang po yan. No? Kami nga po, mga workers, mga minamahal, 50. Wala po kaming sweldo. May blessing kami, mga minamahal. Sinubukan namin magtapat, 50%. Totoo, tapat ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi ka luluguhin ng Diyos. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Paano? Halimbawa, magbigay tayo ng isang, kumbaga sa kutsara ba? Isang kutsara na blessing. Ang kutsara ng mahal na Panginoon malaki. Amen po ba? Amen po ba? Malaki ang kutsara niya. So isang kutsara mo maliit, isang kutsara lang malaki. Ibig sabihin, maliit lang binibigay mo, pero ang pagpapala ng Diyos, multiplication, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Pumunta yung 4 na katungin, 4 na sanglahon, ni Adto, mga minamahal, pagpunta nila, ang pagkarinig ng mga taga-Syria, maraming sundalo. Maingay. Lulusubin sila. Pero wala pa silang nakita, narinig pa lang. Sabi nila, ang dami ng sundalo pinapunta rito ng Israel. Taga-Ehipto, taga-Hittites, marami sila. Sabi ng mga sundalo ng Syria, nagsitakbuhan. Parang nakakita ng, kung anong nakita, wala pa nga nakikita, narinig lang. Siguro malakas yung naririnig nila. Malakas yung naririnig nila, pero yung papunta ron, 4 lang. 4 lang na kitungin pa. Amen. 4 lang na sanglahon. Hindi yun sundalo. Hindi pa talaga sundalo. Wala pa talagang kabayo. Pero yung mga Syria, parang nakakita na kung anong nakita, wala pa nga nakikita. Opo, sa sobrang takbo nila, pati mga damit nila naiwan sa kalsada. Kabayo, wala man lang nakapag-isip na sumakay ng kabayo. Wala. Naiwan yung mga kabayo, nakatali. Lahat, walang nadala. Pera, kayamanan, pagkain, walang nadala. Tignan mo. Pwede palang patakbuhin ng mahal na Panginoon ang kalaban kahit walang kalaban. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas sa palakpak para sa mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya, magpunta ron ng mga leprosy, mga kitongin, walang tao. May pagkain. Siyempre, parang fasting yun Wala na silang paalam-paalam, kain. Bawat din, may pagkain, kain sila. May makitang ginto, may makitang silver, itabi nila. Kain sila, minamahal, kain ng kain. Everybody say, praise the Lord. Pero, mabuti pa itong mga sanglahon, mga kitungin, hindi sila selfish, hindi sila makasarili. Sabi nila, mabuting balita ito. This is a good news. Pero kung sasarilinin lang natin ito, baka salutin tayo ng Diyos. Imagine. Good news. Kailangan itong balita, mabuting balita nito, sabihin natin sa ating mga kapatid dahil maraming nagugutom doon. Amen. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Makapalakpak po ba tayong lahat sa ating dakilang Diyos? Everybody say, praise the Lord. 2 Kings chapter 7, verse 8 to 11. Mga minamahal, kindly po. Dito po sa akla ng kalawang mga hari, Kapitulo 7, ang talatay 8 hanggang 11.
At nang ang mga may ketong na ito'y magsidating sa pinakamalapit na bahagi ng kampamento, sila'y nagsipasok sa isang tolda at nagsikain at nagsiinom at nagsipagdala mula roon ang pilak at ng ginto at ng bihisan at nagsiayon at itinago. At sila'y bumalik at pumasok sa ibang tolda at nagdala rin mula roon at nagsiayon at itinago. Na magkagayoy na nasang usapan sila, hindi mabuti ang ginagawa natin. Ang araw nito ay araw ng mabubuting balita at tayo tumatahimik. Kung tayo magsipaghintay ng hanggang sa pagliwayway sa kinamagahan, parusa ang aabot sa atin. Ngayon nga'y halina, tayo magsiayon at ating saysayin sa sambahayan ng hari. Sa gayoy, nagsiparoon sila at nagsitawag sa mga tanod pinto ng bayan at kinilang sinaysay sa kanila na sinasabi, kami ay nagsiparoon sa kapamento ng mga taga-Syria at narito, walang lalaki roon ni tinigman ng lalaki, kundi ang nakataling kabayo at mga asnong nangakatali at mga tolda na gaya ng dati. At tinawag niya ang mga taga-tanod pinto at kinilang sinaysay sa sambahihan ng hari sa loob. Amen. Palapakan po natin ang salita ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas na palakpak po para sa mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Nung malaman ng hari, sabi ng hari ng Samaria, baka limbong lang ito, basig, trap ba? Trap. Baka trap lang ito. Na pag lumabas tayo doon, bigla tayong lulusubin ng mga Syria. So ginawa ng hari, nagpadala ng mga clearing team. Titignan kung talaga bang walang tao. Yung kanyang ipinadala, minamahal, hinabol, tinignan yung lugar hanggang sa malayo, hanggang sa unahan. Wala talaga silang nakitang sundalo. Sabi nila, mahal na hari, walang tao, walang sundalo. Nung in-announce po ito, mga minamahal, sa kaharian, sa Samaria, nako, ito na. Isipin nyo na lang po na halos pati anak nila kakainin na, kinain na talaga. Sa sobrang gutom, pati anak nila kinain na. Isipin nyo po mga minamahal na makakabalita ka na malapit lang, maraming pagkain. Amen? Anong gagawin mo? Ha? Everybody say praise the Lord. Sugod. Sugod yun. Atake. Amen. Tayo nga lang, wala lang tang panbahapanood to pag may sabing may pagkain na. Nako. Amen po ba? Yun, grabe na yun. Pati anak nila kinakain na Grabe na talaga. Kaya pag sabing go, pag sabi ng haring go, wala na. Sabi pila, sabi dito, wala na. Nabuksan yung gate, unahan, papunta ron, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, yung general, yung opisyal, na ayaw maniwala sa propeta ng Diyos na stampede. Stampede ba? Na apak-apakan sa gate. Kasi pipigilan niya tao, mapigilan mo yung gutom. Maalala ko nung Yolanda, walang Gaisano, walang Robinson. Binasag nila yung mga bintana, pasok, kuha bigas, kuha ng dilata, lahat na makuha nung Yolanda. Opo, giba yung mga mall. Pati nga TV, kinuha din Hindi na pagkain yon. Opo. Kaya, paano mo pipigilan yung taong mga gutom? Kaya yung general, namatay. Hindi niya mapigilan. Gusto siguro niya ayusin. Paano mo ayusin mga gutom na yon? Patay. Anong nangyari? Anong ibig sabihin? Totoo ang salita ng Diyos na sinabi ni Prophet Elisha. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. 2 Kings chapter 7 verse 18 to 19. Mga minamahal, basahin po natin. Dito po sa aklat ng kalawang mga hari, Kapitulo 7, talatay 18 hanggang 19. At ang nangyari, gaya ng sinabi ng lalaki ng Diyos sa hari, na sinasabi, ang 2 takal ng sibada ay may pagbibili 1 siklo,
At ang isang takal na mainam na harina ay isang siklo. Mangyayari bukas sa may ganitong oras sa pintuang bayan ng Samaria. At ang punong kawal na iyon ay sumagot sa lalaki ng Diyos at nagsabi, ngayon, narito, kung ang Panginoon ay gagawa ng mga dungawan sa langit, mangyayari ba ang gayong bagay? At kanyang sinabi, narito, makikita mo yaon ng iyong mga mata, ngunit hindi ka kakain yaon. Amen. Palapakan po natin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas na palakpak po para sa ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Yung apat na kitungin, yung apat na sanglahon, minamahal, kung hindi nila shiner, yung kabutihan na nakita nila, mamamatay sa gutom ang Israel, ang Samaria. Amen po ba? Amen po ba? Bakit po nila yung ginawa? Bakit nila shiner? Bakit nila ibinahagi? Sapagat pinagpala sila ng ating pinakamamahal na Panginoon. Saganang pagpapala yung kanilang nakita. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon na yung pagpapala pala na yon. Yung pagpapala na yon galing sa Diyos. Amen? Walang laban na nangyari, walang dugo. Danak ng dugo, wala. Imagine, natakot lang yung mga sundalo. Wala pang nakikita, tumakbo na. Narinig pa lang, gipang nervyos na. Amen. Kaya totoo yun eh. Wala kita tagaay sa Ginoo ug espiritu sa kahadlok, kundi gitagaan ta sa Ginoo espiritu sa gahom nga gikan sa Dios, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Ang ibig sabihin, mga minamahal, tayo na pinagpala, i-share po natin ito. Sa halip na ikaw ay manlamig, sa halip na ikaw ay magalinlangan, sa halip na maraming questions sa isip mo, isipin mo na lang, paano ka pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon? Paano ka binago ng Diyos? Paano ka iningatan ng ating mahal na Panginoon? Paano mga prayers mo tinutugon ng Diyos? Ibig sabihin, spiritually, physically, materially, pinagpala tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon sa banal na gawain ito. Makapalakpak po ba tayo ng malakas para sa ating mahal na Panginoon? Everybody say, praise the Lord! Kailangan po natin itong i-share. Amen. Lahat ng pinagpala na masaya magsabi ng praise the Lord. Meron bang pinagpala na malungkot, mga minamahal? Wala. Pag pinagpala ka, masaya ka. Amen po ba? Amen po ba? Kapag pinagpala ka, nagpapasalamat ka sa Diyos. Kapag pinagpala ka, may kagalakan ka sa iyong puso, mga minamahal. Purihin ang Diyos. Narinig niyo po yung mga patutuo? Napakagandang mga patutuo. Walang hindi magpa-doktor dahil hindi man kaya. Mga minamahal, okay, sabihin na natin, yung iba kaya na magpa-doktor. Pero kung titignan mo, mga minamahal, ang doktor may bayad. Ang doktor wala siyang pakialam sa iyong pananampalataya. Tama po ako? Wala siyang pakialam sa iyong pananampalataya. Lalong wala siyang pakialam kung nagkasala ka. Wala. Amen? Pero ang mahal na Panginoon, once na dinggin niya ang iyong panalangin, ibig sabihin, pinatawad ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dinagdagan ng Diyos ang iyong pananampalataya. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Mahal na kapatid natin, patuloy, naglilingkod sa Diyos. Amen? One time, minamahal, I don't know what year it was, anong taon po yun, nagkaroon ng sunog sa kanilang lugar. Talagang naubos. Siyempre, yung abang likod, minamahal, pinupuntahan namin siya, kinakausap, ini-encourage. Siyempre, baka, alam nyo na, kailangan po nila ng encouragement. Amen po ba? Kailangan ng prayers. Pero mga minamahal sa kabila nun, ang Diyos nag-provide. Binigyan sila ng matitirahan, may taong ginamit, walang bayad, pinatira po sila. Pagkatapos, unti-unti siyang patuloy sa kanyang business. Ngayon, narinig niyo yung patotoo, lahat ng nawala, ibinalik ng ating pinakamamahal. At patuloy na naglilingkod sa Diyos. Anong ibig sabihin? Meron o wala, maglilingkod sa Diyos. Dumating man ang pagpapala, maglilingkod sa Diyos. Mawala man ito, maglilingkod pa rin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang mahal na Panginoon, minamahal. Lahat magsabi ng praise the Lord. Di ba't napakabait ng Diyos, mga minamahal? Kapatid natin, minamahal yung kanyang loved ones, nanlamig. Mahirap po yun. Pero hindi niya tinignan yun. Ang tinignan niya ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Wise Christian. Siya ang nag-income, siya ang kumikita,
Ginawa niya, pag ibigay niya yung lahat, siyempre, backslider ng kanyang sweetheart, hindi magbibigay yun sa mahal na Panginoon, ubusin yun. Wise siya, ginagawa niya, binibigyan niya lang ng pangailangan, yung para sa mahal na Panginoon, para sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Anong nangyari, minamahal? Pinagpala ng Diyos. Patuloy na kinahabagan yung kanyang beloved wife na numbalik sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Gaano kadakila ang Diyos? Gaano kabait ang mahal na Panginoon na hindi kanya pababayaan, hindi kanya iwan. Yan po ang sinabi ng ating mahal na pastor, mga minamahal. Buhay ang Diyos dito sa Jesus Miracle Crusade. Magtapat ka lang, pagpapalain ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi lang pagpapalang material, everybody say praise the Lord, pagpapalang physical, amen po ba? Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng kalusugan. Ang Diyos na nagbibigay sa ating mga minamahal ng karunungan. Ang Diyos ang nagbibless sa ating mga trabaho. Ang Diyos ang nagbibless sa ating mga negosyo. Higit sa lahat, pagpapalang espiritual, mga minamahal. Alam natin na buhay ang Diyos. Totoo ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ating pinaglilingkuran. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, believe on the Lord thy God, and thou shalt be established. Maniwala ka sa Panginoon mong Diyos at ikaw ay matatatag. Liligunon ka kung ikaw'y magtitiwala sa ating mahal na Panginoong Hesus. At sabi ng Biblia, believe on His prophets. Maniwala ka sa propeta ng Diyos at ikaw ay uunlad. Pauunlarin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Grabe, nasumpungan natin ang totoong Diyos. Binigyan pa tayo ng totoong propeta ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, pagpupuri. Mahabang pagpupuri. Pero bakit natin ito ginagawa? Lahat tayo kumbinsido ng pagpupuri ay nakakalugod sa ating mahal na Panginoon. May kapangyarihan sa pagpupuri sa mahal na Panginoon. Pamumuhay na may kabanalan, napakalaga. Bakit? Dito ka iingatan ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat pag ikaw'y namuhay na matuwid, namuhay na may kabanalan, ang Holy Spirit laging nasa puso mo. Ang banal na Espiritu ng Diyos laging nasa iyo, mga minamahal. Dumating man ang pagsubok, dumating man ang kapahamakan, may Diyos na mag-iingat sa iyo. Palapakan po natin ating mahal. May mga prayers, katugunan sa panalangin. Everybody say praise the Lord. Kaya minamahal, walang kalugihan. Ano sabi ng Biblia? Maniwala ka sa Panginoon mong Diyos, ikaw ay matatatag. Maniwala ka, manampalataya ka sa propeta ng mahal na Panginoon, ikaw ay uunlad, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa hapon na ito. Tayo po umawit sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Praise the Lord, natin pong awitan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Napakapalad po natin, mga minamahal. Mapalad po tayo dahil tayo po'y nasa tamang daan, mga minamahal, papunta sa kaharian ng mahal na Panginoon. Mapalad po tayo, minamahal, dahil bawat isa sa atin may preba at ebidensya. Nakaupo ka dyan, nagpupuri ka sa mahal na Panginoon, pero bawat isa sa atin, ikaw may sarili kang patutuo. Ikaw mismo na kumbinsi na buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Totoo ang mahal na Panginoon sa banal na gawain ito, mga minamahal. Kaya tayo po'y patuloy na maglingkod sa Diyos dahil binigyan tayo ng totoong propeta ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ng kanyang mga itinuro sa atin, ang kanyang pinangaral sa atin, mga minamahal, magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan, sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, naging inspirasyon ko po yung himala na pinakita ng Diyos sa akin. Okay, bago pa lang manggagawa, nakausap ko isang kapwa manggagawa namin na nakuryente, patay. Hallelujah. Nahulog sa poste. Nakita niya po yung kanyang kaluluwa, bit-bit papuntang UDMC. Pagkatapos bigla siyang niyakap ng anghel. Papunta sa langit, mga minamahal. Oo, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Grabe na po yun. Amen po ba? Amen po ba? Naisip ko na habang sinasabi niya yon, sabi ko, hindi ako malulugi. Pagpatuloy ako maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pagod, lakas, isip, karunungan, pawis, lahat hindi masasayang dahil may langit na naghihintay, buhay na walang hanggan. Sabi ng Diyos sa kanya, anak, bumalik ka sa lupa. Bumalik ka sa lupa at sabihin mo sa inyong pastor na lahat ng ginagawa nyo na itinuro ng Diyos sa ating mahal na pastor at itinuro din sa atin
lahat ng ginagawa nyo ay aking kinalulugdan. Amen. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. May langit na naghihintay. Ating pong awitan ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Yes, amen. Sumisigla ang buhay ko, nagkakulay dahil sa'yo, di ko pagbabalik, kahit kanino pa. Walang dahilan upang balikan mo ang pansamantalang ligaya sa mundo. Pag-ibig ko'y walang hanggan. Paano ko ililimutan sa'yo'y nananalig? Sa'yo ay susunod. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Tulad mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo ay ligtas sa buhay. Bakit ba ako nalayo? Sa'yo na ang lahat, tungkol sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sama, aking Panginoon, sa buhay ko. Sana mo minamahal, hallelujah. Walang dahilan upang iwanan ka. Kahit anong bigat ng pagsubok pa, sumisigla ang buhay ko, nagkakulay dahil sa'yo, di ko'y magbabalik. Kahit kanino pa, walang dahilan upang balikan mo. Pansamantalang ligaya sa mundo.
Bakit ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat. Tungkol sa aking malaya, ika'y higit masasama. Aking Panginoon sa buhay ko. Aking Panginoon sa buhay ko. Aking Panginoon sa buhay ko. Hallelujah! Purihin po natin ating malapay lahat. Huwag magpuri sa ating dakilang Diyos. At magsabi ng praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Maalala ko po, minamahal. Makausap ko po yung aming kapwa magagawa niya, minamahal. Na makita niya yung kanyang katawan, minamahal. Ibig sabihin, kaluluwa na lang po siya. Niyakap siya ng anghel. At dinala agad, napakabilis, dinala agad siya sa langit, mga minamahal. At sabi sa kanya ng mahal na Panginoon, anak, anak, yung tawagin kang anak, mga minamahal, ng ating pinakamamahal na Panginoon, wala nang hihigit doon, mga minamahal. Wala nang hihigit doon. Tawagin kang anak, na doon ka na sa langit, tatawagin kang anak ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng mahal na Panginoon, anak, hindi ka kasi nag-iingat. Ang manalangin nating mahal na pastor, ibinalik ng Diyos ang kanyang buhay para sabihan tayo ng ating paglilingkod ay nakalulugod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos. Malakas sa palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya maging masigasig po tayo sa paglilingkod. Everybody say, praise the Lord. Maging masigasig, mami, na madasigon sa pag-alagad sa Diyos. Kaya doon na tayo kasiguruhan, dakong kasiguruhan, mga minamahal, nga doon ay langit nga nagpaabot ka na to, kinabuhing walay katapusan. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo pang lahat ay manalangin, ating ipaabot sa ating mahal na Panginoon, ating mga pangailangan. Let's all pray, hallelujah. Sa Diyos ay wala pong imposible, mga minamahal. Praise the Lord po, dakilat mo pagpala namin Diyos sa manaming banal. Kami po'y lubos na nagbuburi, nagpapasalamat po sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Salamat sa tunay na paglilingkod na ito, mahal na Panginoon, pinagkaloob mo sa amin. Salamat sa buhay ng aming mga magulang sa iyo, aming beloved normal pastor, Lista de Almeida, beloved normal assistant pastor, Lina C. Almeida, tunay silang mga lingkod mo, mahal na Panginoon, salamat. Salamat, O Diyos, sa kanilang paglilingkod. Kami madinabot ng iyong habag. Kami madinabot ng iyong biyaya, O Diyos. Sa mga sandali ito, mahal na Panginoon, sa pangunang panalangin naming mga magulang sa iyo. Humingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang, O Diyos. Patawarin mo pang bawat isa sa amin. Kahabagan kami palayain sa mga kahinaan. Patuloy, mahal na Panginoon, ingatan, O Diyos, sa aming paglilingkod sa iyo. At sa mga oras na ito, mahal na Panginoon, ikaw po magpagaling sa mga karamdaman. Ikaw po maglutas sa mga suliranin, mahal na Panginoon. Ikaw po magbigay katugunan sa mga dalangin ng bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Pagpalain mo po kaming lahat, O Diyos. Pagpalain mo po kaming lahat. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Muli po ating dakilang Diyos na mahal. At kung tayo may mga karamdaman, ipatok pa natin sa kamay sa ating ulo at isang kamay sa bahagi ng katawan na may karamdaman, minamahal. Ang isang kamay sa ulo, isang kamay sa bahagi ng katawan na may karamdaman. At kung tayo may mga kahinaan, itaas ang dalawang kamay, mga minamahal. Praise the Lord, sawayin po natin yung mga karamdaman na yan. Magsitaka sa atin, po yung mga demonyo na mga karamdaman, demonyo na mga kahinaan na tumakas sa atin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Pabadakilat mo pagpala namin Diyos, misahan pa sa pangunang panalangin, mahal na Pastor Lisada Almeida, mahal na Panginoon, ulat mo pagpala mo kamay at sa makapangyarihang pangalan mo, mahal na Panginoong Jesus, aming sinasaway, lahat demonyo ng mga karamdaman, demonyo ng cancer, leukemia, TB, diabetes, ulcer, rheuma, katarak, arthritis, lumayas ka sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah! Demons of lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, lukewarmness, homosexuality, lesbianism, demons of poverty, cast out from us. Be healed, be healed, be healed, be blessed. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Puri po ating dakilang Diyos. And as we're talking about faith,
Bilang tanda po natin pananampalataya, tayo po itatalon, sabay-sabay po tayo, 3 beses, sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord. Iparating natin sa mahal na Panginoon. Sabi natin, mahal pastor, pag ginawa po natin ito, ang mga demonyo, mga minamalang karamdaman, mga kahinaan, tatakas sa atin 1,000,000 miles, mga minamahal. Kaya with all authority, in Jesus' name, gawin po natin ito na may kagalakan sa ating puso, may kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Everybody say, I love you, dearest Jesus. I love you, dearest Jesus. I love you, dearest Jesus. Puri po ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you po, mga minamahal. At